Ang Philippine Air Force FA-50 Fighting Eagle Light Jet Fighters ay nakatakdang makipag-dogfight sa mga JAS-39 Gripen aircrafts ng Royal Thai Air Force sa Martes, bilang bahagi ng nagpapatuloy na mga pitch black exercise sa Darwin, Australia. Sa nasabing dogfight, ay susubukan ng Philippine Air Force na gamitin ang kanilang kasalukuyang combat tactics laban sa magkaibang combat tactics ng kanilang katunggali na Thailand Air Force, at dito ay kanilang malalaman ang mga advantage at mga disadvantage sa kanilang mga air combat doctrine and tactics, sa isang complex at technological environment, at laban sa isang Air Force na may ibang combat platform sa kanila, tulad nitong JAS-39 Gripen. Dito rin natin makikita ang kasanayan ng ating Air Force sa pakikipagdigma sa himpapawid kalaban ng Air Force na hindi nila masyadong alam ang mga combat doctrines, kaya parang simulation na rin ito sa totoong labanan na maaaring mangyayari sa ating himpapawid laban sa mga aircrafts ng ating kaagaw sa teritoryo. Ang mga pilotong Pilipino ay kilala bilang well-trained na mga pilots mula sa kilalang pinakamagaling at mga eksperyensyadong mga piloto ng US Air Force, kaya dito natin makikita kung talagang na-absorb ng ating mga piloto ang mga natutunan nila mula sa US Air Force. Bagamat alam nating medyo dihado ang FA-50 laban sa JAS-39 Gripen ng Thailand, kaya inaasahan na nating malaki ang posibilidad na matatalo ang ating mga piloto, ngunit kung sakaling kanilang matatalo ang mga piloto ng Thailand Air Force, ating masasabi na talagang malalim na ang natutunan ng ating mga piloto sa kanilang mga mentor na US Air Force pilots. Ilang taon ang nakakaraan, ang Thailand at ang Chinese Air Force ay nagkaroon ng mga combat exercise gamit ang kanilang JAS-39 Gripen laban sa mga advanced na eroplano ng China, at sinasabing maraming pagkakataon na nalalamangan ng JAS-39 Gripen ng Thailand Air Force ang mga eroplano ng Chinese Air Force, kaya malaking karangalan sa ating mga piloto kung sakaling matatalo nila itong mga piloto ng Thailand Air Force sa kanilang JAS-39 Gripen. Ito ang dahilan kung bakit excited ang ating Philippine Air Force sa pagsali sa Pitch Black exercise ngayong taon, upang kanilang masukat ang kahandaan ng ating Air Force pilots sa pag-engage sa isang totoong air combat, kaya nagtalaga ng 4 na FA-50 at isang C-130 tactical transport aircraft ang Air Force ngayong taon, kasama ang 162 na personnels, para sa prestihiyosong Pitch Black exercise na ito ng Australia. Inaasahan ding makipag-dogfight ang ating Air Force laban sa mas advanced pa na mga fighter aircrafts ng ibang bansa, na magbigay sa kanila ng mga idea kung ano ang magiging combat environment, kung sakaling lalaban sila sa mga Air Force na hindi nila kilala. Kasama sa mga combat drill ay ang mga ground personnels na magbibigay suporta sa mga piloto sa itaas, sa pamamagitan ng pag-provide ng karagdagang situational information sa combat zone, na simulation sa totoong sitwasyon ng isang pangyayari, para sa mas epektibo at matagumpay na dogfight combat. Ang mga eroplanong ito ay magsasagawa rin ng defensive at offensive maneuvers, habang nakikibahagi sa mga pagsasanay na ito. Ito ang unang pagkakataon na nag-deploy ang Philippine Air Force ng military aircraft sa isang international exercise. Ang mga aktibidad na ganito tulad nitong prestihiyosong Pitch Black exercise, ay magpapalakas din sa kakayahan ng air defense ng mga Philippine Air Force fighter pilots. Kapaki-pakinabang din ito sa pagsasanay para sa pag-intercept at pag-engage sa mga hindi kilalang fighter aircrafts na maaaring pumasok sa airspace ng Pilipinas. Ang mga JAS-39 Gripen CD na ito ng Thailand, ay ang top contender ng multi-role fighter acquisition program ng Pilipinas, at binalita nitong nakaraang araw, na inayawa ng bansang Ukraine ang mga JAS-39 Gripen na mga C at D version, na matatanda ang inaprobahan ng bansang Sweden na itulong sa kanila, sa kanilang kasalukuyang pakikipagdigma. Ang dahilan umano ng Ukraine sa pag-turn down sa offer na ito ng Sweden, ay dahil di nila kaya sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang bansa, ang magkaroon ng dalawang platform ng fighter aircrafts, na bagong-bago sa kanilang logistics supplies at maintenance capacity, dahil nasasanay sila sa mga fighter jets na mga gawang Russia. Ang Ukraine ay binigyan ng maraming mga second-hand na F-16 fighter jets mula sa iba't ibang bansa bilang tulong, kaya na-overwhelm ang kanilang Air Force sa pag-maintain ng mga bagong klase ng aircraft sa kanilang inventaryo.
Ngunit sinisiguro nila sa Sweden, bagamat maaring matagal pa, na sa oras na masettle nila ang pag-operate ng mga F-16 fighters, ay kukuha sila ng mga JAS-39 Gripen. Kaya ang pag-turn down na ito ng Ukraine sa mga JAS-39 Gripen na ito, ay magbubukas muli sa pagkakataon sa mga bansang nais bilhin ng mga fighter aircrafts na ito.